si Radyo Man Lourdes. Good afternoon, Radyo Man Lourdes, at magandang hapon sa lahat ng ating mga tagapakinig. Baka humesagot kayo rito. In this bloodbath at bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Ayan. Itong si VP Sara, no, lahat gusto niya madugo at marahas. Pero sa dulo, ang gusto lang naman ng taong bayan, sagutin niya yung mga paratang sa kanya. Bakit niya dinadala lagi sa karahasan ng usapan? Bakit hindi siya sumagot din ng ebidensya? Sa inyo pong basa, ano pong nangyari kahapon? Kung kayo po ang tatanungin namin, sa kampo kasi ni VP Sara, talagang nakita raw yung kahinaan ng panel of prosecutors at yung mga kaso. Sa inyo po? Oo. Well, kwento nila yon. Siyempre sa kwento nila sila ang bida. Pero ang malinaw kasi kahapon na ilatag ng ating House Prosecution Panel kung bakit kinakailangan ang sambayan ng Pilipino ay tumutok dito sa impeachment trial na ito. Kasi sa dulo, ang pagpapanagot sa mga nasa puder ay pagpapanagot din na tiyakin na yung pera ng taong bayan hindi ninanakaw sa confidential fund, hindi inaabuso ng kapangyarihan ng mga tulad ni VP Sara Duterte yung kanilang posisyon. At kahapon din, nakita natin, walang maisagot na diretso ang defense ni VP Sara ating mga aligasyon laban sa kanya. So halimbawa, wala siyang sinagot substantially. Sa dulo, ang sinabi lang niya, in-election ng 32 million people, kaya dapat ay hindi siya ma-impeach. Kung kayo po ay, para ho sa ating mga kababayan, ano po, okay po sa inyo na inihalal na presiding officer ang isang judge? Anong name na nga ni judge? Asawa ni Hart, Evangelista? Sino to? Si Senator Chief Escudero. Oo. Bilang presiding judge. Okay ba sa inyo yun? Kasi kinwestiyon ni Cayetano yung kanyang credibility rin. Sa dulo, magbabantay ang taong bayan dito sa pag-preside ni Senator Chief Escudero sa impeachment trial sa Senado. Pero malinaw naman doon sa rules nila, maaari silang mag-elect ng presiding officer kapag ang i-impeach ay tulad ni VP Sara na Vice President ng Republika. Pero tulad ng nabanggit ko, magbabantay ang taong bayan kung tunay ba magiging patas si Senator Chief Escudero, both sa prosecution and sa depensa. Ano po inaasahan po ninyo dito po sa, eto na, nagsimula na po yung impeachment trial? Well, makikita natin ngayong araw na ito, lingid doon sa sinasabi at kaiba doon sa sinasabi ng kampo ni VP Sara, malinaw na nakalatag ang matitinding ebidensya para patunayan na ng abuso siya sa kapangyarihan. Nagbanta siya doon sa mga taong kanyang pinagbantaan at nagnakaw siya sa kaban ng bayan. So let the evidence speak. Itong araw na ito, hanggang mga susunod na araw, ebidensya ang magsasalita. Ang nakakalulungkot lang hanggang ngayon, si VP Sara, dinadaan tayo sa mga one-liner na declamation piece. Sir, ito hahuli na lang. What if mag-resign siya? No? Mag-resign. Of course, kapag nag-resign, pwede siyang kumandidato. And kasi napakalakas pa rin niya sa mga survey. Tingin niyo ho ba aabot sa ganon? Well, kung gagawin niya yun, malinaw na admission yun ng guilt. Ibig sabihin, tingin talaga niya, hindi nila kaya ipanalo yung kaso dahil matindi ang ebidensya. Pero kung tatakbo siya, sir, nakita niyo naman yung mga yung mga survey, talagang ang taas pa rin niya. Kailangan pa rin siyang panagutin sa ibang mga venue tulad ng pagsampa ng mga kaso laban sa kanya. Kasi hindi simpleng mga krimen itong mga inaakusa sa kanya. Kaya nga nakalulungkot na hanggang ngayon, hindi pa rin sila sumasagot ng diretso dito sa ating mga articles of impeachment. Representative, maraming salamat. Sama-sama ho tayong tututok sa ikalawang araw. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo at ipanalangin po natin ang katotohanan. Mga kasama si Representative Percy Sen